mahal, isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Sa puso mga kapatid, isang pusong itinitibok na ika'y parang alat. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay, pusong dalisay, tinatago po si Brother Jason. Ang aming nais, nalikain mo Diyos para sa amin. Pusong dalisay, ang aming nais, nalikain mo Diyos para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo na walang alinlangan, isang pusong itinitibok kahit kay paralan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Muli pa, tayo po'y pinadalihan po at manalangin. Panginoong Jesus, naming Diyos na Ama na nasa langit, kami po ay lumalapit, O God, sa mga oras na ito. Unang-una ay aming ipinapapalit sa iyo, Panginoon, ang aming mga pagkakamali o pagkakulang. Kayo man po'y may nasumpungan sa bawat isa. Kami po ay inyong mapatawad, O Panginoon, sa mga oras na ito, upang ang iyong banal na Espiritu Santo ay tuluyang makagaloy hanggang sa ikabuturan ng aming puso, Panginoon. Sa naroon ang aming kaluluwa, O God. Lord Jesus, help us to cleanse, O God, our body, spirit, and soul. And let your Holy Spirit, O God, ang siyang mahuna, makibaba muli sa aming mga buhay, O Panginoon. Sa mga oras nito na siyang aming dalangin upang kami po ay makapakinig ng inyong mga salita at maunawaan namin ang mga bagay nito. At tumingin sa amin, O Panginoon, magbigay sa amin ng kalakasan sa bawat isa, O God, na naririto. Muli, O Panginoon, kami dalangin ang inyong pangunguna, patnubay, O God, sa pagturo ng inyong mga salita, na ito po ay magkaroon ng buhay sa amin at maunawaan namin, Panginoon, sa pamamagitan mo. Maraming salamat muli, O God, sa inyong presensya. Kami po naniniwala kayo po ay naririto sa aming kalagitnaan upang kami ay pangunahan ng Panginoon. At Lord, kami nalangin pa na huwag po ninyong hayaan ang kaaway ay magbigay ng hadlang, espiritu ng kaguluhan, espiritu ng kasinungalingan. Lord, espiritu ng pandaraya, ang Panginoon, ito ay may takwil mo. Maraming salamat po. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago po tayo tuloy mag-siyo po, mga kapatid, nais kong umasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dito sa 2 Thessalonians chapter 2, verses 11 to 12. Ang sabi po sa wikang Tagalog, sa English and Tagalog, and for this cause, God shall send them a strong delusion that they should believe a lie, that they all might be damned
who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Sa Tagalog, at dahil dito'y ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mamahatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan, kundi lugod sa kalikuan. Maaari po magsimpo ang bawat isa, mga kapatid. So, ang Diyos po ang magdagdag at magbigay ng kapahayagan mula sa mga talatang ating nabasa po. So, muli po, siyang binabati ng isang magandang gabi. So, sa di pa nakatagal, mga kapatid, nais ko na po dumako po sa ating topic for today. Ito po ay to be continuation lang po ng ating topic every Wednesday prayer meeting. Tayo po ay nasa part 3 na po ng what was the Holy Ghost given for. So ano ang ibinigay na dahilan kung bakit may banal na espiritu. No. Mula sa part 1, part 2 ay malino po mga kapatid ang mga ilang dahilan kung bakit ipinadala ng ating Panginoong Diyos ang kanyang banal na Espiritu Santo. Una, syempre, in order to fulfill His words, no, na kailangang maganap, mga kapatid. At ito ay naganap naman. No, kung anong mga prophecy o hinula, mga kapatid, no, ng mga propeta from the Old Testament ay nagkaroon ng katuparan dito sa Bagong Tipan. At isa doon, mga kapatid, ay ang pagpapadala o yung pouring out of the Holy Spirit. Amen. Na mula sa banal na Espiritu Santo na yon ay isang propesiya, hula na kailangan maganap at ito'y naganap. At sabi ng mga pag-aaral natin, ito ay pangako ng ating Panginoong Diyos. Amen. Alam naman natin, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos ay may katapatan sa kanyang mga salita. Yes. Amen. Kung sinabi niya, ito ay kanyang tutuparin. At syempre, hindi naman nalingid sa atin, mga kapatid, ay talagang ang mga bagay na yon ay talagang totoo. Yes. So, at bukod doon, mga kapatid, at ano pa mga ibang mga dahilan, ito ay napakadami pa. No? At hindi naman nalingid sa inyo, mga kapatid, ang banal na Espiritu Santo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo rin. Amen. Amen. So ngayon, mga kapatid, tayo ay nasa part 3 na muli na ating pag-aaral patungkol sa what was the Holy Ghost given for. So muli naman sa ating mga kapatid dito sa John chapter 15 verse 26. Sinabi doon, mga kapatid, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, He shall testify of me. Amen. No. Na ang Spirit ng niya, mga kapatid, which is the Spirit of truth. Tama po ba, mga kapatid? Ngayon, kung ang Espiritu ng Diyos ay ang Espiritu ng katotohanan, ano ang purpose nito sa ating mga kapatid? Ang sabi ng John chapter 16 verse 13, sabi doon, gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong, katotohanan. No. Hindi sinabi dito, mga kapatid, parte lang. Or 50%, 80%, or 90%. Sabi doon, buong katotohanan. Yes, or all truth. So mapalad tayo, mga kapatid, na halos lahat ng katotohanan, no, mula sa salita ng ating Panginoong Diyos ay itinuturo sa bawat isa. Yes, no. So bakit ko nasabi, mga kapatid, na mula sa bawat salita ng ating Panginoong Diyos, no, ay itinuturo niya
ang katotohanan. Kasi hindi naman nalingid sa atin mga kapatid, no, na kung may espiritu ng katotohanan, ay mayroon din pong espiritu ng kasinungalingan na naririto sa lupa. Kaya mamaya abasahin natin mga kapatid kung saan ang talata na yun. Sabi nga dito, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. No. Kaya kung mapapansin nyo mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos, nung siya ay nasa lupa, no, malimit niyang masabi o malimit niyang bigkasin ng mga katagang mula sa salita o mula sa kalooban ng aking Ama, ay nararapat lamang kung sundin. Kumbaga nararapat lamang gawin niya kung ano ang nasusulat, kung ano ang kalooban ng ating Ama. No. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoong Diyos sa mga Paraset sa Deseo, hindi niyo man ako paniwalaan sa aking mga sinasabi, paniwalaan niyo ako sa aking mga ginagawa. Sapagkat yun ang kalooban ng aking Amang na sa langit. So tayo bilang isang mga anak ng ating Panginoon, no, yung mga ganung bagay ay isang halimbawa na ipinakita sa atin na tayo ay tinuturuan dito mga kapatid ng hindi nanggagaling sa karunungan, no, hindi nanggagaling sa mga sariling pananaw ng mga bawat tumatayo dito, no, upang ipangaral ang salita ng Diyos, kundi ang lahat ng iyon ay mula po sa ating Panginoong Jesucristo. No. Kaya tayo bilang isang mga anak at lingkod ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay nakakapagsalita o nakakagawa mga kapatid ng anumang mga bagay na naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. No. Kaya nga sabi dito, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. No. At ang sabi pa ng John chapter 8 verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. So, ang katotohanan daw po ang siyang nagbibigay ng kalayaan. No, kalayaan saan, mga kapatid? Ito. So, kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa lupa na siyang Espiritu ng katotohanan, ito ay kanyang ipinadala. Alam niyo ba kung bakit, mga kapatid? Sapagkat ang Espiritu ng kasinungalingan din ay naririto sa lupa. Yes, that's right. No. Na, kukuha po ako ng isang halimbawa mula po sa lumang tipan. Ang sinabi dito, ang sabi dito sa 1 Kings chapter 22, verse 19, verses 19 to 23, at sinabi ni Mikayas, kaya't iyong dinggin ang salita ng Panginoon. Aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan at ang buong hukbo ng langit ay nakatayo sa siping niya, sa kanyang kawan at sa kanyang kaliwa. At sinabi ng Diyos, sinong dadaya kay Ahab upang siya'y umahon at mabuwal sa Ramot Galad? At ang isa'y nagsalita ng ganitong paraan, at ang iba'y nagsalita ng gayong paraan. At lumabas ang isang espiritu at tumayo sa harap ng Panginoon at nagsabi, aking dadayain siya. At sinabi ng Panginoon sa kanya, paano? At kanyang sinabi, ako'y lalabas at magiging magdarayang espiritu sa bibig ng lahat niyang mga propeta. At kanyang sinabi, iyong dadayain siya at mananaig ka rin. Lumabas ka at gawin mong gayon. Ngayon nga, narito, inilagay ng Panginoon ang magdarayang espiritu sa bibig ng lahat ng iyong mga propetang ito. At ang Panginoon ay nagsalita
ng kasamaan tungkol sa iyo, mga kapatid. So sa maikling buod, mga kapatid, ng kwento, kung babasahin ninyo yung buong chapter ng 1 King, chapter 22, verses 1 to 23, atak yung pinakalas. Si Haring Ahab ay isang hari, mga kapatid, ng Israel noon. No. Na mababasa yan sa Lumang Tipan, sa 1 King tsaka 2 King. Now, ang sabi nga dito, ang Haring Ahab ay nais daw makipagdigma sa Ramoth Galad. Bago siya lumaban, nagtanong siya sa mga propeta at lahat sila ay nagsabing magtatagumpay siya. So, ibig sabihin, kung titingnan niyo, mga kapatid, si Haring Ahab ay may mga propeta, no? Na kung saan doon niya idinudulog ang bawat desisyon niya, mga kapatid. Ngunit ang tunay na propeta ng Diyos na si Micaiah, no? So ibig sabihin, mga kapatid, kung may mang, may kung ang tunay na propeta ng Diyos sa panahon ni Haring Ahab, kundi si Micaiah, the rest of the prophets, mga kapatid, sa panahon na yon ay mga bulaan o may mga bulaang propeta. Right. No. Amen. So ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang po sa panahon natin nag-exist ang mga bulaang propeta. No. Kahit sa panahon pa ng Lumang Tipan ay may mga bulaang propeta na. But praise be to God, no. Kung paano sa panahon natin ngayon ay mayroong totoo at tunay na propeta na pinadala ang ating Panginoong Diyos, ay mayroong totoo at tunay na propeta rin sa panahon na yon. Walang iba kundi si Micaiah, no. At ang sabi dito, mga kapatid, sabi dito, ang tunay na propeta ng Diyos na si Micaiah ay nagbigay ng ibang mensahe. Now, kinuwento ni Micaiah ang isang pangitain kung saan nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono at ang hukbo ng langit na nakatayo sa paligid niya. Now, tinanong ng Panginoon kung sino ang makahihikayat kay Ahab na pumunta sa labanan upang siya ay mapahamak. Ngayon, mga kapatid, kailangang maipadala si Haring Ahab sa labanan. No. Para ano daw? Siya ay mapahamak. Right. Ano ang dahilan, mga kapatid? May dahilan kung bakit kailangang mapahamak si Haring Ahab. Alam niyo ba, mga kapatid, sabi ng Bible, si Haring Ahab ay ang isa sa pinakamasamang naging hari, Amen. no, sa kasaysayan ng buhay ng mga Israelita, no. Sabi nga dito, mga kapatid, ikinuwento daw ni Micaiah ang isang pangitain kung saan nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono at ang hukbo ng langit na nakatayo sa paligid niya. So kung imagine nyo, ito ay isang trono, nakaupo ang Diyos. Left and right, mga kapatid, andyan ang mga hukbo ng ating Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos ay nagtanong kung sino ang makahihikayat daw kay Haring Ahab upang pumunta sa labanan para siya ay mapahamak. So, mayroong isang espiritu daw po ang lumapit at dumating na nagsabing, no, magiging ako'y, sabi doon, lumapit na nagsabing magiging lying spirit o magdarayang espiritu. No, siya sa bibig ng mga propeta ni Ahab. No. At pinahintulutan ito, mga kapatid, ng Diyos upang matupad ang hatol laban kay Ahab. Anong dahilan? Dahil sa kanyang patuloy na paghihimagsik at kasamaan laban sa ating Panginoong Diyos. Amen. Yan, mga kapatid. Sa madaling salita, pinaniwala si Ahab sa maling propesiya, no, dahil mas pinili niyang pakinggan ang kasinungalingan kaysa sa tunay na salita ng Diyos. Yes, that's right. Dahil dito, nagtungo siya sa digmaan at doon siya namatay. Right. Mga kapatid, gaya ng ipinahayag ng ating Panginoon Diyos. Ninyo? No. Now, tatandaan niyo, mga kapatid,
Bagamat pinahintulot ng ating Panginoong Diyos, no, ang lying spirit na yan sa lupa upang dayain ng mga propeta ni Ahab, no, na siya ay tumungo saan? Sa labanan at siya ay magtatagumpay, mga kapatid. At nangyari nga, nung siya ay nagpunta, siya ay napahamak, namatay. Dahil ito ang nais ng ating Panginoong Diyos, siya ay mapahamak dahil na rin sa katigasan ng kanyang ulo, mga kapatid. No, so hindi ibig sabihin ng Diyos ay sinungaling. No. Mayroong, ano mga kapatid? Mayroong nag-rekomenda. Inirekomenda niya ang kanyang sarili, mga kapatid. At hindi ang Panginoong Diyos yon. No. No, ngunit dahil sa paulit-ulit ng tinanggihan ni Haring Ahab ang tunay na salita ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Micaiah na siyang propeta sa panahon na yon, at ni Prophet Elijah, mga kapatid, na naroon din sa panahon na yon, no. Sabi doon, pinahintulutan ng Diyos na ang espiritong sinungaling ay kumilos sa mga bulang propeta upang dalhin si Ahab sa hatol na kanyang pinili, na kapatid. So, mula doon, mga kapatid, sa binasa natin kanina sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 11 to 12, kapag tinanggihan ng tao ang katotohanan, maaaring pahintulutan ng Diyos na maniwala siya sa kamalian. Amen. Kaya kung mapapansin nyo, kung babasahin ko muli, mga kapatid, ang 2 Thessalonians chapter 2 verses 11 to 12, at dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Tingnan nyo, mga kapatid, no? At isa sa mga halimbawa niya, mga kapatid, ay ang panahon o ay ang sa panahon ni Haring Ahab. Dahil sa pagtanggi niya at pagsuway sa katotohanan, mga kapatid, no, pinahintulutan niya ang lying spirit. Tingnan niyo, mga kapatid, upang paniwalain siya sa isang bagay, mga kapatid, na ikakapahamak niya. No. Ganun din, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, sa atin bilang mga mananampalataya, no, kapag may mga bagay tayong tinatanggihan mula sa salita ng ating Panginoong Diyos at hindi natin pinapakinggan o hindi natin sinusunod, mga kapatid, ang Diyos ay nagpapadala ng lying spirit para unjukan tayo doon at mapahamak tayo, mga kapatid. Doon papasok yung katigasan ng ulo ng tao. O doon pumapasok yun, mga kapatid. Amen. No, kumbaga, sabi ni Brother Branham sa ibang quotation, dun sa The Oncoming Storm, mga kapatid, na kumbaga, bago dumating ang isang bagyo, mayroong mga ipinapadalang warning. That's right. No? Kung gaano kalakas yung bagyo, saan tatama, at kung ito po ba ay nagbibigay ng kapahamakan sa buhay ng tao, mga kapatid. Tama po ba? Walang pinagkaiba yan sa panahon ni Noah. Ganun din. Tama ba? Bago palubugin o puksain ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig sa panahon ni Noah, siya ay nagpadala ng mensahe. Tama po ba? Sa pamamagitan ni Noah, para ipahayag ang salita ng ating Panginoon. No? Pero, kung titignan niyo, mga kapatid, may mga ilang nakakasunod at may mga ilang hindi nakakasunod. Yes, that's right. At mapalad ka o mapalad tayo, mga kapatid, kung isa tayo sa nakikinig at sumusunod. No? At kung paano sa panahon ni Noah, lahat ng mga hindi sumunod ay mapapahamak. Ngayon din sa panahon ni Haring Ahab, na siyang pinuno ng Israel ay hindi sumunod, mga kapatid, at mas pinili ang mga maling desisyon
Kaya nga siya nakapag-asawa ng hindi nila kalahi eh. Tama ba? Si Jezebel na siyang mula sa lahi ng mga nagsisamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan niyo mga kapatid, na imbis na siya ang mamuno as a head of the uh, as a head of the family, as a head o pinuno ng mga Israelita, no, ang humalili walang iba kundi ang kanyang asawang si Jezebel. No. Kaya nga, ano nangyari sa kanya? Siya ay napahamak, mga kapatid. Kaya sa panahon ngayon, tingnan nyo ang 2 Thessalonians ay part na ng bagong tipan. No. Kaya nga sabi dito, and for this cause, God should send them a strong delusion that they should believe a lie. That they will all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness, mga kapatid. No. So madalas na titingnan niyo mga kapatid, no, na itinuturo ng ating mahal na propeta na kapag ayaw tanggapin ng tao ang salita ng Diyos, may pagkakataong hayaan, sundin niya ang espiritong umaayon sa gusto niyang paniwalaan, mga kapatid. No. Tulad natin, no, tayo ang pinakamaselan o pinakamaigpit pagdating sa kabanalan, mga kapatid. Kaya ang konti natin, mga kapatid, dahil ayaw ng tao sumunod sa mga ilang palatuntunin na ipinapasunod sa atin. Katulad na lang sa mga sister, ang mga pagpapahaman ng buhok, pagsusuot ng mahabang kasuotan, mga kapatid, no, sabihin ng iba, old fashion na yan. Tayo ay nasa bagong generation na. No. Pero ang tanong, ang salita ba ng Panginoong Diyos ay nagbago? Di ba hindi naman po, mga kapatid? Hindi nagbago ang salita ng ating Panginoon. May nabago ba salita ng Diyos nang sabihin niya ang mahabang buhok ay kapurihan sa ating Panginoon? Wala naman nagbago dun eh. Yun pa rin yun, mga kapatid. Wala tayong mababasa na pwede nang magpagupit That's right. ng buhok. Tama po ba? That's right. No. Kaya, kung mapapansin nyo, ang mga tao, dahil sa kagustuhan nilang sundin ang mga kalikuan, so, ang lying spirit ay naririyan para ano? Para paniwalain na sila doon sa mga kagustuhan nila na ikakapahamak nila, mga kapatid. Ang tanong, ang Diyos ba nagkulang para sila ay warningan? Hindi, mga kapatid. Yes. Amen. Ayaw nga ng Diyos eh, na ang lahat ay mapahamak eh. Tama ba? Ang gusto niya ang lahat makarating sa katotohanan at magsisi. Tama po ba? Sabi ng Bible. Pero ano ang gusto ng tao? Mas gusto nila ang mga, sabi nga ng Bible mas piliin nila ang kadiliman kaysa ang liwanag Yes. dahil sa kanilang mga maling kagustuhan sa buhay. Kaya nga ang mga tao, sabi ng Bible, tumpak sa kanila, sinasabi ng lumang tipan na ang mga tao ay may mga daan na tila matuwid, pero ang hangganan nun ay kamatayan, Yes. mga kapatid. That's right. Kaya nga, sabi nga dito, na kung itingnan nyo, kung ang mga ito ay susunod sa mga ganung bagay dahil sila ay galing sa pinagmulan nun. Alam niyo ba, mga kapatid, dito sa John chapter 8 verse 44, basahin natin, mga kapatid. So, yung mga taong yon ay talagang magsisunod sa ganung landas ng buhay kasi sila ay may pinagmulan. Yes, that's right. Sabi dito sa John chapter 8 verse 44, ang sabi, mga kapatid, kayo'y sa Diyos, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya,
sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Tingnan nyo mga kapatid. So malinaw dito ay mayroong bagyang pagtukoy kung sino nga po ba ang espiritu ng kasinungalingan. Tama po ba? Amen. Hmm. Sabi nga dito, kayo'y sa inyong amang Diablo. O sa English, ye are of your father, the devil. No. Sino nga po ba yung demonyo na sinasabi ng Bible, mga kapatid? Hindi devils, ha? Plural ng devil, sama ba? Devil, singular, mga kapatid. At kung inyong babasahin, mga kapatid, ang Biblia, no, pag devil without S, mga kapatid, ay tumutukoy kay Satan. Amen. No. At kung mapapansin nyo, mga kapatid, nung nagkaroon ng pagtitipon sa langit, no, na ipinakita kay Prophet Micaiah, no, sa pagtitipon na yon, naroroon din, no, ang masamang espiritu o yung lying spirit. Na ang lying spirit na yon walang iba kundi si Satanas. No. Bukod tanging si Satanas lamang po, tatandaan niyo mga kapatid, no, ang mayroong permission o mayroong kapahintulutan na magkaroon ng access sa seventh dimension. No. The rest na mga angel na nadaya na ipinatapon sa bottomless pit, mga kapatid, ay walang access, tandaan niyo mga kapatid, sa seventh dimension, which is sa throne ng ating Panginoong Diyos. Only Satan. The rest, walang access. Only Satan, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Bible nung minsan, nung sa panahon ni Job, tama ba? Nung tinanong ng ating Panginoong Diyos, si Satanas, saan ka galing? Anong sabi ni Satanas? Paroon at parito. Parito at paroon. No. So, dito mga kapatid, sinabi dito, kayo'y sa inyong amang Diablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. No. Now, kung ang Diablo, si Satanas ay sinungaling din ang kanyang mga anak dito sa lupa. Tignan ninyo, same father, same son, like father, like son. No. At ang mga nais ninyong ama ibig ninyong gawin, siya'y isang mamamatay tao. Buhat pa ng una. Sino ba ang kauna-unang anak ni Satanas dito sa lupa? Sa bagamat wala siyang binhi, hindi siya makakapagtanim talaga ng binhi kasi si Satanas ay espiritu. No, pero ginamit niya ang serpente. Tama po ba? Ang serpente kaya nga lumabas ang lahi ni Cain. Mga kapatid, kaya tingnan niyo yung nature ni Cain. Same nature ni Satanas. Tama ba? Amen. Bakit niya pinatay si Abel? 'Di ba nainggit? That's right. Anong ginawa ni Satanas? Bakit niya kinalaban ng Diyos in the beginning? I mean, sa panahon ng na siya'y naroon pa sa karya ng ating Panginoong Diyos. No, 'di ba nainggit siya? Yes. Dahil nakita niya ang Diyos, kahit anong nais ng Diyos, nagagawa niya. No. He wanted to become like God. No. Gusto niya i-take place ang throne ng ating Panginoong Diyos. Hindi naman pwede yon. That's right. No. Paano mo dadaigin ang naglikha sa iyo? Isa ka lang naman sa nilikha ng ating Panginoong Yes, Diyos. that's right. Hindi mo talaga madadaig, matatalo yon. Amen. No. Tingnan nyo, dahil sa kanyang pansariling kagustuhan, anong nangyari sa kanya? Napahamak, tama ba? Tingnan nyo anong ginawa ni Cain dahil sa inggit. Pinatay niya yung kanyang kapatid. Sinungaling. Nung tinanong siya ng Diyos, nasaan ang iyong kapatid? Bakit? Tagapaghanap ba ako ng kapatid kong ay tagapagbantay ba ako ng kapatid kong nawawala? Ganyan mga kapatid. Bagamat alam naman ng Diyos kung nasaan naroroon si Abel . Pero kung titingnan niyo mga kapatid, God test Cain sa mga oras na yon. So ganun din.
Sabi nga doon sa binasa natin kanina, mga kapatid, no, na lumalabas, kumbaga sa ano sabi nga dito, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, that they all might be damned who believe not the truth, mga kapatid. So, talagang by their fruit, makikita mo. Bagamat kahit sumasampalataya ka, naniniwala ka kay Kristo, mga kapatid, pero kung ang kanyang mga salita o yung kanyang mga sinasabi ay binabali mo, useless, mga kapatid. Kaya nga sabi pa dito, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagkasalita siya ng saganang kanya. So, hindi talaga mula sa ating Panginoong Diyos. Yes. Sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. No. Kaya ang sabi pa ng 1 John chapter 4 verse 6, mga kapatid, tayo may sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian o yung the spirit of error. Now, malinaw na sinasabi dito, mga kapatid, kung tayo po ay nakikinig sa Diyos, mga kapatid, ay nakikilala sa pamagitan no na tayo ay sa Diyos. No. Now, kung ang tao naman ay hindi sa Diyos, mga kapatid, ay hindi nakikinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. Paano natin malalaman kung ang bawat mga kapatid, salita ng Diyos o mula sa salita ng Diyos ay kanyang pinapamalian? Yes, that's right. No. Doon nating nalalaman na ang espiritu ng kamalian o yung spirit ng error. So malino doon, mga kapatid, how you will know na kung ang isang tao ay nagsisinungaling, syempre, kailangan mo munang malaman kung ano ang katotohanan. Kumbaga sa peking bagay, mga kapatid, paano mo ma-identify ang peking bagay kung hindi mo alam kung ano ang totoong bagay? Tama ba, mga kapatid? Sa peking pera, sa totoong pera. Lalo na sa panahon natin ngayon, punong-puno ng alin? Punong-puno ng imitation. Kahit pagkatao ng tao nadadaya, kayang pekein, tandaan natin yan, mga kapatid. Sabi dito ni Brother Branham sa kanyang quote dito sa The God of this Evil Age, as John, sabi niya, 1 John chapter 4, 5 and 6, if you want to put down, he put it's the spirit of error. Eve never just simply walk out willfully. Say, I don't believe in God. No, it was an error she believed. Satan never come out and said, oh, well, that's not even the word of God. He admitted it was the word of God. But he put his own interpretation to it, which God plainly told them not to do it. What does this do? It makes a strong delusion for the people believe a lie and be damned by it. Now, kung titingnan nyo, mga kapatid, sa Garden of Eden, hindi ba may utos sa kanila ang Diyos na malaya kayong makakain ng kahit anumang bunga sa sasangkawian? No. Maliban lamang po, malaya kayong makakain, tama ba? Maliban lamang po sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Huwag kayong kakain o nihihipuin man ang bungang yon, mga kapatid. Tama po ba? O ngayon, hindi naman sinabi ni Satanas na, huwag ninyong kainin. No. Tama po ba, mga kapatid? Hindi sinabi ni Satanas na huwag ninyong kainin. O, hindi niya naman sinabing nagsalita siya ng ibang bagay patungkol doon. Kundi ano ang ginawa niya? Di ba ang ginawa niya? Dinagdagan niya ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ano sabi doon? Di ba sabi ng Diyos, you'll surely die. Ano ang sabi ng diablo?
you're not surely die. Kita niyo mga kapatid? Kaya nga sabi nga doon, Satan never come out and said, oh well, that's not even the word of God. He admitted it was the word of God. Alam niya na yun ang salita ng ating Panginoong Diyos. Pero anong ginawa niya? Sabi doon, but he put his own interpretation to it. Tingnan niyo mga kapatid. Sabi nga ng Diablo, ikaw ay magiging matalino kagaya ng isang Diyos. No. Ano nyo? Anong ginawa ni Satanas? Mga kapatid, nagdagdag siya ng sarili niyang interpretation, mga kapatid. So, ganun din. Kaya nga, mga kapatid, marami sa panahon natin ngayon, kung paano ang Diablo, ay sa pag-aaral din natin itong mga nakaraan, na nung last Wednesday, kung tayo po ay maalam sa Bible, mas maalam ang Diablo, That's right. mga kapatid. Kaya nga sabi ni Prophet, don't underestimate the power of Satan. Dahil sila man ay naniniwala rin sa Diyos. Pero, makikita natin ang pagkilos ni Satanas, mga kapatid, o yung kanyang pandaraya ay hindi niya ibubulgar na siya ay mandaraya talaga. Mga kapatid. Kumbaga, siya ay nagpapakita ng mga bagay na panghihikayat pero ang bunga nun ay pandaraya. Yes. No. Kaya nga, sabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, kaya nga, mga kapatid ko, mga pakatibay, sabi dito, mga kapatid, kayo'y mga pakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. Maging sa pamamagitan ng salita o ng aming isinulat. No. So malino mga kapatid dito mula sa tagubilin ni Apostle Pablo na sabi nga magpakatibay daw tayo. Yes. Amen. At inyong panghawakan ng mga aral na sa inyo'y itinuro. Panghawakan natin ito mga kapatid. Kung ano ang itinuro. No. At huwag tayong magdadagdag ng anumang bagay kung ano ang nasusulat. Yes. Sabi ng Bible, huwag tayong magmalabis. Sabi rin ng Bible mga kapatid, ang magdagdag o magbawas sa salita ng Diyos, no, ay may sumpa o may parusa. No. Amen. Sabi nga dito, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat, mga kapatid. No. Ano man ang ating mapakinggan o ano man ang ating mabasa, mga kapatid, ay wag nating dadagdagan ng anumang sarili nating interpretation. Dahil kung tayo po ay magdadagdag o magbabawas sa mga itinuro ng Diyos sa ating mga kapatid, tayo ay mapaparatanga, tayo ay magiging isang sinungaling. No, sinungaling. Kaya nga sabi ng Bible mga kapatid, ang taong naniniwala sa Diyos ay sumusunod sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Amen. At kung hindi sila sumusunod, sila ay mga pawang sinungaling. Sasabihin natin mahal natin ng Panginoong Diyos, no? Pero iba ang ating ginagawa, tayo ay maituturing na sinungaling. Dahil kung mahal talaga natin ang ating Panginoong Diyos, ang sabi ng Bible, if you love God, you will keep His commandments. That's right. Amen. No. O sa Tagalog ay iingatan ninyo ang kanyang salita, mga kapatid. No. Maraming mga taong maibig lang sa salita pero kulang sa gawa. Amen. O hindi maibig sa gawa, mga kapatid. No. The Holy Spirit give us the right, sabi nga dito ni Brother Branham, last quote, then last two Bible verse bago tayo magtapos. The Holy Spirit give us the right direction by leading us into the revealed Word of God. So, ang banal na Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng tamang direksyon
para mailid tayo sa tamang kapahayagan mula sa salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya nga katulad nung napag-aralan natin last Wednesday prayer meeting, mga kapatid, na mayroong iisang bukod tanging star na hindi umaalis sa kanyang kalalagayan. No, sino nga po ba yung star na yun, mga kapatid? Kung inyong matatandaan, si Polaris star, mga kapatid. Na ang sabi nga doon, kung may compass ka, mga kapatid, no, ang compass mo, yun ay ang magtuturo sa iyo, tama ba, kung saan ka naroroon, tama ba? Kung saan ka tutungo, kung ikaw ba ay patungo sa west, sa east, etc., mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, na yung compass na yon, that is a type of mga kapatid, the Holy Spirit. Tama po ba? At yung star na yon, sabi ni Brother Branham, that is the type of the Word of God. Na ang compass na yon, kapatid, kahit saan ka bumalin, yan ay patuloy na nakadireksyon. Kanino? Kay Polaris Star, mga kapatid. Na ang Holy Spirit ay napaka-importante once na tayo ay nagbabasa ng Bible. Yes, that's right. No? Siya ang nagtuturo kung ano ang mga bagay na nangasusulat. Kaya nga, ang Diyos ay hindi nag-hire ng private interpretation in order to interpret His Word. Mga kapatid. No. Only Jesus. At ang Diyos ay may mga channel na No power, please na- charge battery. na ginamit dito sa lupa para ipahayag ang kanyang mga salita, mga kapatid. Katulad ng mga propeta, apostle, fivefold ministry, mga kapatid, yan ay kanyang channel para maipadala ang message sa atin. Amen, mga kapatid. So, hindi rin naman tayo naniniwala No dun sa mga power, please charge battery. hindi rin naman tayo hindi tayo naniniwala dun sa ang sabi nila. Tama nga rin naman na ang ating great teacher none other than the Holy Spirit, which is Jesus Christ. No. Pero yung channel na ginagamit ng Diyos dito sa lupa ay hindi nila pinapaniwalaan, mga kapatid. Only the Spirit, mga kapatid, ang siyang kanilang patnubay daw. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, kung maganda rin naman yun, kung titingnan ninyo, no, kasi yun din naman ang nasusulat. The great teacher is the Holy Spirit, none other than Jesus Christ. No, kung Holy Spirit lang, para saan pa nang napuspos ang mga apostol sa panahon ng Pentecostal. Amen. Tama po ba? Para saan pa yung pangako ng Diyos mula dun sa Joel 2:28? Tandaan niyo, mga kapatid, ang salita ng Diyos, no, sa tao ipinasulat kasi ito ay para sa tao. That's right. Amen. Mga kapatid. No, in order to understand His Word, kailangan din tao ang kanyang gamitin. That's right. Tama po ba? No. Sino po ba dito yung may mga sulat parang kayod manok? Amen. Di ba minsan pagka binasa mo, sulat manok ah. Kaya hindi mo maintindihan. Tama po ba? Sulat hayop. Tama po ba, mga kapatid? O ngayon, sa tao pinagawa ang Bible, sa tao ipinasulat, kaya ito narito kasi ito ay para sa tao. Yes. So malinaw po ba? Amen. Last verse bago tayo magtapos. Ito, mga kapatid, sa John chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko, mga kapatid. So malinaw daw, mga kapatid, walang ibang daan patungo sa katotohanan. Yes. No. Only Jesus. Amen. No. Siya ang daan para makita natin ang katotohanan mula sa kanyang mga salita. Wala naman si Jesus Christ dito in the corporal body, tama ba? Andiyan ang Holy Spirit, which is si Jesus Christ. So malinaw na siya ang kailangan natin, mga kapatid. Yes. Amen. Yung Holy Spirit na yun. No.
At yung Holy Spirit na yun, tatandaan niyo mga kapatid, yan ay dumadaloy sa kanyang, kumbaga si Satanas, kung mayroon siyang mga ministro dito sa lupa, yun yung mga bulaang propeta, no, mayroon ding ministro ang ating Panginoong Diyos dito sa lupa. Pakinggan natin yun, Yes, correct. mga kapatid. Pakinggan natin yun. Kaya nga, di ba, sabi ni Pedro, ang makinig, ay sabi ng Diyos sa kanyang mga alagad, ang makinig sa inyo ay sa akin nakikinig o nakinig. Ang tumanggi sa inyo ay sa akin tumanggi. No? Na ang ibig sabihin, mga kapatid, no, kapag ang isang tao ay nasa Diyos, mga kapatid, ang salita niya ay naroroon sa taong yon. At kapag ikaw tumanggi doon sa taong nagpapayag ng salita ng Diyos, hindi ang tao ang tinanggihan mo, kundi ang Diyos. Yes, that's Pagka right. sinabi ng Bible, sila'y magsasalita, hindi ng ganang sa kanilang sarili, kundi mula sa salita, mula sa Holy Spirit, mga kapatid, na pinadala ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya kapag nagalit ka sa katotohanan, sa Diyos ka nagalit. Kaya kapag ang isang tao ay nagsasalita dito ng katotohanan, masakit man, masaktan man tayo, mga kapatid, no, yun ang katotohanan. Sabi nga, kahit masaktan tayo, magalit tayo, ang katotohanan ay mananatiling nasa katotohanan. Amen? At ang katotohanan na yon ay magpapalaya sa atin, mga kapatid. Kaya nga tayo ngayon, unti-unti, nakakapamuhay ng may kaayusan. Mga kapatid, tayo ay nakakapamuhay ng may katotohanan. Walang halong mga pangunwari o pagkukunwari, mga kapatid. Pinapakita natin kung anong meron tayo, kung anong pagkatao meron tayo, mga kapatid. No, mapabuti man o masama, may ginang maging totoo tayo sa ating mga sarili. Kesa naman sa harap ng tao, okay ka, pero behind that, hindi ka pala okay. So, maganda ipakita mo kung sino ka. No, nang sa ganon, wala namang iba magtutulungan dito, kundi tayo lang din. Amen? Para makita mo ano ang ngayon. Kasi lalabas talaga yon, di ba? Yung sa pag-aaral natin every Sunday, the real you is your soul. Kahit itago mo yun sa panlabas, lalabas pa rin kung sino ka. Tama ba? Kahit ipakita mo sa harap ng ibang tao, okay ka, pero lalabas pa rin sa iyo kung anong meron ka sa ikabuturan ng iyong puso. No. Makita ka mang may kabanalan sa panlabas, mga kapatid, pero by your works, lalabas talaga mula sa ikabuturan ng iyong kaluluwa, no, kung anong meron ka. No. Kaya nga, ayaw ng Diyos na ito ang maghari, yung ating self-will. Sabi nga ng Bible, deny yourself, take upon His cross Yes, that's right. daily. Yung cross na yon, that is a type. Yung cross na yon, that is Jesus Christ. Nasa pagsunod natin sa Kanya, mga kapatid, no, marami tayong kailangang tanggihan sa ating mga sarili. Masakit man o hindi. Mabigat man o hindi, mga kapatid. Gaano man ito kahirap. Dahil sa pagsampalataya natin, kailangan maganap kung ano nasusulat. No? To become Christ-like. Na Diyos na hindi nagbago noon, tiling tapat at totoo sa kanyang mga salita. Sa ganun din tayo, tinuturuan niya tayo kung paano tayo magiging tapat at totoo sa lahat ng bagay at sitwasyon. Kaya sabi ng Diyos, oo kung oo, hindi kung hindi. Kasi ang Diyos ay mayroong isang salita. Amen? So, yun lang po, mga kapatid. So, tayo po ay dadako na sa pagpapanalangin. Kung meron po tayong prayer request, ay maaaring may announce dito sa likod ng pulpito ang inyong mga prayer request para po maidulog. Yun lang po, mga kapatid. To God be praised and to God be the glory. Amen.